Sino po kayo at ano pong kailangan nyo? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Rizalino. Pero ako ang ama ng dinadala mo. Andrea, naririnig mo ba ako? Ilang beses ba kitang tatawagin para lang sagutin mo ako? Andrea! Nabitawan ni Andrea Rizalino ang kanyang hawak na baso. Nabasag yun at nataranta siya nang makita itong nakakalat sa lapag. Mama, ano po ba kasing kailangan nyo? Utal na sambit ni Andrea. Kukuhanin niya sana ang nabasag na baso pero nauna siyang tulungan ng kanyang ina. Kailangan? Anong kailangan ko? Aba, kanina ka pa tulala dyan at nalimutan mo nang tingnan yung sinaing mo. Wika ng ina ni Andrea. Tatayo na sana ulit ang dalaga pero muli siyang pinangunahan nito. Oh, wag ka nang tumayo dyan at napatay ko na ang kalan. Ano ba kasing nasa isip mo at lutang na lutang ka? Ha? Wala po. Pagsisinungaling ni Andrea at sa hindi inaasahan ay bigla siyang nakaramdam na parabang maduduwal. Oh, buntis ka ba? Utal na tanong ng ina ni Andrea at napailing naman ito. Nasusuka lang ako nang dahil sa kinain ko kanina. Bakit naman po ako mabubuntis? Matagal na kaming hiwalay ni Jordan. At saka, sinabi ko naman po sa inyo na wala pang nangyayari sa amin ni Jordan. Paliwanag ni Andrea. Pero kanina pa talaga siya kinakabahan ng dahil sa narinig niyang sinabi ng ina. Bakit ka ganyan? Parang napapadalas yung pagdududuwal mo. Tigilan mo ako, Andrea, ha? Ako'y dumating na sa ganyan at alam kong nagsisinungaling ka o hindi. Bahala nga kayo dyan, ma. Ang kulit niyo naman talaga. Hindi naman kasi talaga ako buntis. Maktol pa ni Andrea. Abay, ako pa talaga ang makulit. Maiwan na nga kita dyan at mamamalengke pa ako para naman masarap ang ulam mo. Sige na, ma. Kanina mo pa yan sinasabi at hanggang ngayon, nandito ka pa rin. Reklamo pa ni Andrea. At saka nang makita niyang umalis na ang ina, dali-dali siyang pumunta sa kanyang kwarto at sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Anong gagawin ko? Hindi ako mapakali. Saad niya at saka kinuha ang isang kahon sa likod ng kanyang damitan kung saan hindi ito makikita ng kanyang ina. Bumungad kay Andrea ang isang positive na pregnancy test. Halos 3 buwan na ang nakakalipas nang malaman niyang buntis siya at hindi niya alam kung sino ang ama nito. Matapos kasi siyang dumalo sa birthday party ng kaibigan niya sa isang hotel, hindi na rin niya alam kung ano pa ang sumunod na mga nangyari. Lasing na lasing siya ng mga oras na yon at nagising na lang siyang isang matipunong lalaki ang nasa tabi niya. Ngunit hindi na siya nag-aksaya ng oras na tingnan ang mukha nito. Umalis na siya kaagad dahil sa takot at pangamba nang dahil sa nangyari. Totoo ba to? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Daing ni Andrea at muling itinago ang kahon. Naglakad siya papunta sa salas pero laking gulat niya nang biglang may mag-doorbell sa labas ng kanilang bahay. Sino yan? Sandali lang. Sigaw niya pero tila hindi ito naririnig ng tao sa labas at patuloy lang sa pagpindot ng doorbell. Sandali lang po, eto na po. Nang makita ni Andrea na maayos na ang kanyang buhok, lumabas siya at tiningnan kung sino ito. Kumunot ang kanyang noo nang makitang isang napakagwapong lalaki at napakatangkad nito. Ang kutis nito ay hindi naman ganun kaputi, pero makinis. Sino po kayo at ano pong kailangan nyo? Takang tanong ni Andrea at iniisip niya kung saan niya nakita ang lalaking ito. Are you Andrea Rizalino? Tanong ng lalaki at dali-dali namang tumango si Andrea. Ako nga po. Anong kailangan nyo? Pasok kayo. Doon na natin pag-usapan sa loob kung ano man po ang natigilan at naputol ang naisabihin ni Andrea nang pangunahan siya ng lalaki na ikinagulat niya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Miss Rizalino. Pero ako ang ama ng dinadala mo. Parang naputol ang ugat ni Andrea sa sinabi ng lalaki at napakunot ang noon niya. Nagtataka siyang lumingon dito at hindi siya makapaniwalang alam nito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Anong sinabi mo? Teka, sino ka ba? Paano mo nalaman na buntis ako? I have my own ways, Andrea. Let's talk about this matter. I want you to know that I won't let you abort my child.
Paano naman ako makakasigurong ikaw ang ama nito? Hindi ka ba binayaran lang para magpanggap? Natawa naman ang lalaki sa sinabi ni Andrea at hindi rin naging maganda ang reaksyon ni Andrea sa naging reaksyon nito. Mukha ba akong ganung tao? Hindi mo ba ako kilala? Tanong ng lalaki at agad namang napaisip si Andrea kung sino ang lalaking ito. Hindi. At bakit? Sikat ka ba para kilalanin? Nanlaki ang mata ni Andrea nang bigla niyang maalala kung saan niya nakita ang lalaking ito. Hendrik Thompson? Utal niyang sambit. At tumango naman ang lalaking nagngangalang Hendrik. You're right. But good to hear na kilala mo rin pala ako. Halos manlambot ang mga paa at binti ni Andrea sa narinig niya. Isang bilyonaryo sa kanilang bansa si Hendrik Thompson at sa billboard niya lamang ito nakikita sa tuwing daraan siya sa Manila. Napakalaki ng billboard nito at imposible rin na hindi siya makilala dahil minsan ay laman din siya ng media. Imposible! Umalis ka na nga at wag mo akong lokohin! Saad ni Andrea at pumasok na sana siya sa loob nang bigla siyang hawakan ni Hendrik sa kamay. Nakikipag-usap ako ng maayos sa'yo, Andrea. Mukha bang manloloko ako sa'yo? After all, kilala mo naman kung sino ako. Napalunok ng laway si Andrea at saka wala siyang nagawa. Pinapasok niya sa loob ng bahay si Hendrik at umupo sa upuan kung saan magkaharap sila. Uunahan na kita, Hendrik. Naguguluhan pa ako sa mga nangyari pero oo, totoong buntis ako. 3 buwan na rin to at hindi to alam ng nanay ko. Ayoko pang sabihin sa kanya dahil siguradong pagagalitan ako noon kapag nalaman niyang buntis ako. Lalo na't matagal na rin kaming hiwalay ng ex-boyfriend ko. Paliwanag ni Andrea at saka bumuntong hininga. Di sabihin natin, it doesn't matter. Wow! Parang ang dali-daling sabihin 3 buwan na akong buntis sa anak mo. Sa tingin mo ba, hindi magugulat ang nanay ko kapag nalaman niyang buntis... Buntis ka, Andrea? Napatayo si Andrea at napatingin sa ina nang makita niyang nandito na ito sa harapan nila. Hindi niya ito napansin dahil ang alam din niya ay nasa palengke ito at namimili. Mama? Ano pong ginagawa niyo rito? Akala ko ba nasa palengke kayo? Naiwan ko yung isa kong wallet, kaya bumalik ako. At saka anong sinasabi mong buntis ka? Sabihin mong hindi yun totoo, Andrea. Hindi makapaniwalang sambit ng ina ni Andrea at napatingin ito kay Hendrik na tumayo bigla. Good morning, ma'am. Ako nga po pala si Hendrik Thompson. At totoo pong buntis si Andrea at ako po ang ama ng dinadala niya. Sana naiintindihan niyo na wala rin akong balak ipalaglag ang bata. Sa katunayan ay gusto ko rin ng bata at gusto ko rin siyang ipakilala sa buong pamilya ko. Natutop ni Andrea ang kanyang bibig. Napanganga na lang ng dahil sa sinabi ni Hendrik. Ang ina naman ni Andrea ay hindi makapaniwala sa nakikita niya. Hendrik Thompson! Hendrik Thompson? Ulit niya sa pangalan nito at tila hindi niya maalala kung saan niya ito nakita at narinig. Pero ang maisip ito ng ina ni Andrea, parehas na parehas sila ng naging reaksyon ng ina. Ano? Ikaw ang ama ng dinadala niya? Hindi ba't sikat na sikat ka? Nakikita lang kita sa billboard o kaya sa balita. Totoo ba ito, Andrea? Napakamot na lamang ng ulo si Andrea at saka tumango. Siya rin ay nahihiya dahil hindi niya alam ang gagawin. Paanong nangyari to? Wala man lang sinasabi si Andrea sa akin. Paliwanag ng ina ni Andrea habang nakatingin kay Hendrik. Pasensya na kayo, ma'am. Kung padalos-dalos din ako. Mahabang kwento po ang nangyari sa amin pero ang mahalaga ngayon ay mapapanagutan ko ang dinadala ni Andrea at maipapakilala siya sa amin. Bawat salitang binibitiwan ni Hendrik ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Andrea. Kahit na alam niyang ngayon niya lang ito nakita, pakiramdam niyang mabuting tao ito. Ang labi niya ay kusa na lang napapangiti kahit ngayon niya lang ito nakita. Iho, kumain ka na ba? Pasensya ka na at naguguluhan pa rin talaga ako. Hindi ako makapaniwala. Sigurado naman akong hindi ako nananaginip, hindi ba? Natawa si Andrea at Hendrik sa sinabi ng ina. Kaya naman dali-daling umiling si Hendrik. Of course not, Mom.
Gusto ko lang talagang makausap si Andrea. Kasi importante rin ang sasabihin ko sa kanya. Kung ganun maiwan ko na muna kayo ha. Babalikan ko kayo pagkatapos kong bumili ng pagkain. Dito ka na rin mananghalian. Bibilisan ko lang, hintayin niyo ako. Nawala ng parang bula ang ina ni Andrea. At sila ni Hendrik na lamang ang nasa sala. Medyo naiilang pa nga siya dahil dalawa na lang silang ulit at hindi pa niya alam kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Let me take care of you, Andrea. Alam kong masyadong mabilis pero para rin naman yun sa baby natin. Namula ang pisngi ni Andrea at napatango na lamang. Hindi niya alam na ganun pala to ka-sweet ang isang Hendrik Thompson. Anong plano mo ngayon? Tanong niya at tinitigan lamang siya ni Hendrik at saka ngumiti. Let's see. Saad ni Hendrik at saka tumawa lang ang dalawa. Hendrik, sandali lang. Pwede bang wag na muna to? Saka na lang to. Hendrik naman Panay daing ni Andrea matapos niyang malaman kung ano ang plano ni Hendrik. Kasalukuyan kasi silang nasa isang shop kung saan pinasusukatan siya nito ng mga damit. Kinakabahan si Andrea at hindi mapakali dahil nakita lang niya ang presyo ng mga nakadisplay sa tabi niya. Huwag ka na makipagtalo sa akin, Andrea. Sa'yo ang mga yan at para rin maayos kang makita ni Mom at Dad. Paliwanag ni Hendrik pero panay lamang ang iling niya. Bakit? Hindi ba ako maayos sa paningin mo? That's not what I meant, Andrea. Oo nga, pero ang mamahal naman kasi ng mga to. Tingnan mo to, halos 100,000 piso para lang sa dress na to. Baka mamaya makapagpatayo na ako ng bahay ng dahil lang sa mga damit na binili mo. Ayokong tanggapin yan. Maktol ni Andrea at naguguluhan na naman ang mga nag-aayos kay Andrea dahil hindi nila alam kung sino ito. Mas lalong hindi rin sila makapaniwala na ganito ito magsalita sa isang sikat na bilyonaryo. Kilalang kilala nila si Hendrik dahil ang ilang mga damit niya ay galing din dito at dito rin ginagawa. Sure, kung ayaw mo papamigay ko na lang. Nanlaki ang mga mata ni Andrea at saka umiling naman siya. Fine, kukunin ko ng mga yan. Ang mamahal naman kasi. Napangiti naman si Hendrik sa mga kilos ni Andrea at ang mga tao rito sa shop ay naguguluhan na sa dalawa. Paniguradong malaking balita ito para sa lahat kung tama ang hinala nila. So, are you ready? Ready? Anong ready? Saan naman? You're going to meet my family. Ha? Ano? Sandali nga, bakit ngayon na agad? Gulat na saad ni Andrea at tumango si Hendrik. Why not? Much better na malaman nila ng mas maaga. Dahil siguradong magagalit rin sa akin ng mga yun kapag nalaman nila kung kailan ka manganganak. Biglang nagulat si Andrea at Hendrik nang biglang may mapaubo sa kanilang likod dahilan para masamid ito sa iniinom na tubig. Ayos ka lang ba, miss? Tanong ni Andrea at nilapitan ng babae. Nako, ma'am, pasensya na po kayo, nasamid lang po ako nang dahil sa sinabi ni Sir Hendrik. Yun ba? She's pregnant with my child. Proud na wika ni Hendrik at tuwang-tuwa naman ang mga nandito at agad silang binati. Congratulations po Sir Hendrik and Mom Andrea. Bati ng lahat at nahiya naman si Andrea kaya agad niyang hinawakan ng braso ni Hendrik at nagtago sa likod nito. Pakilagay na lang ang lahat ng yan sa sasakyan. Mauna na kami. Masayang inilagay ng mga ito ang ipinamili ni Hendrik para kay Andrea. Kasabay nun ang pagkaramdam ni Andrea ng hindi maganda nang dahil sa usok na naamoy niya sa kotseng dumaan. Are you okay? Gusto mo bang pumunta tayo sa hospital? Hindi na kailangan. Nahilo lang ako bigla sa amoy ng usok pero okay na ako. Sigurado ka? Oo nga, sure na sure ako. Sige na, baka mamaya mahimatay pa ako kapag nakita ko ang pamilya mo. Pero siguro naman hindi nila ako kakainin ng buhay, no? Pasimpleng tumawa si Hendrik bago pinatakbo ang sasakyan. Sa paglipas ng 2 oras ay muntik nang makatulog si Andrea nang dahil sa tagal ng biyahe. Masyado kasing malayo ang tinitirhan ni Hendrik kaya naman hindi rin inaasahan ni Andrea na antukin siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang isang napakalaking lupain na pinasukan ng kanilang sasakyan. Don't tell me na dito ka umuuwi. Ang laki! Manghang saad ni Andrea at saka napatingin sa mga hardinero na kumakaway sa kanilang sasakyan.
habang papalapit ng papalapit sila sa isang napakalaking bahay. Ang dibdib ni Andrea ay hindi matigil sa pagtibok. Siya ay kinakabahan nang makita ang pamilya ni Hendrik dahil sa billboard at sa mga balita lang din naman niya nakikita ang mga ito. You look pale. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Hendrik at inirapan naman ito ni Andrea. Sino namang hindi mamumutla at kakabahan? Baka mamaya ayaw pa sa akin ng pamilya mo. Then if they don't want you, aalis ako. Ha? Bakit mo naman gagawin yun? You're the mother of my child, remember? Hahayaan ba kitang mag-isa? Bumilis naman ang tibok ng puso niya sa narinig niya kay Hendrik. Hindi niya mawari kung ano ito pero bastang alam niya ay nahuhulog siya sa mga salitang binibitiwan nito. Pagbaba ng sasakyan ni Hendrik at Andrea, mabilis na humawak ito sa braso ni Hendrik at saka tuluyang pumasok sa loob. Sa kanilang pagpasok, biglang napatago si Andrea sa likod ni Hendrik dahil sa ingay na naririnig niya. Henry, don't tell me, may ginagawang kalokohan yung anak mo. Abay 2 buwan nang hindi umuuwi sa pamamahay na to. Kapag nakita ko ang batang yan talagang tatanggalan ko ng cards yan. Sumusobra na masyado, kung saan-saan na nakakarating. Isa pa yang si Hendrik, nasan ba ang batang yon? Sinabi ni Luis na absent daw ng makalawa at kahapon. Hindi man lang tumawag sa akin o kaya naman dito. Ano bang ginagawa ng mga anak mo, Henry? Anak mo rin ang 2 yon, Melissa. Hindi ko lang anak... Ba't sumasagot ka pa? Wala akong pakialam kung anak ko rin ang mga yon. Yung investor ni Hendrik hindi niya sinipot. Alangan namang matuwa ako sa ginawa niya. Ngayon lang nangyari to, Henry. Kaya, tawagan niyo si Hendrik at baka Natigilan si Melissa nang mapansin niya ang isang pamilyar na anino sa pintuan ng bahay nila. Nakita lamang nito ang anak na si Hendrik, kaya umiral na naman ang pagiging bungangera ng ina nito. At saan ka na naman galing? Walang pasabi na aalis? Kung hindi pa sasabihin ni Luis na hindi ka pumasok ay hindi ko malalaman. Wait, who's that with you? Napasapu na lamang sa sentido si Hendrik at hindi niya inaasahan ito. Ramdam niya rin ang paghigpit ng hawak ni Andrea sa kanya dahil sa mga narinig nitong sinabi ng ina ni Hendrik na si Melissa. Mom, ano na naman ba to? Kadarating ko lang kung ano-ano na naman ang sinasabi niyo. Hindi yan ang ibig sabihin ko ngayon. Sino yung kasama mo? At saka, kailan ka pa nagdala ng babae rito? May hindi ba akong nalalaman? Kakabahan na sana si Andrea pero hinawakan siya ni Hendrik sa kanyang kamay. Don't be afraid, it's just my mom. Pabirong wika ni Hendrik at napangangalamang si Melissa. What? Ano ulit ang sinabi mo, Hendrik? Talagang nagmamana ka na rin sa kapatid mong bunso. Kumukulit ka na rin. Tinawanan lamang ito ni Hendrik at inalalayan si Andrea na umupo sa sofa. Pinagpapawisan na nga ito ng dahil sa kaba. Mom, pwede bang tumahimik at kumalma muna kayo? Hinahanap niyo lagi yung wala rito. May sasabihin ako sa inyo. Go ahead. Siguraduhin mo lang na hindi yan sakit sa ulo. Anyway, she's Andrea Rezalino. She's pregnant and I am the father of her child. Ayun naman pala. Buntis ka lang pa... Ano? Buntis ka? Nang dahil sa sigaw ni Melissa, si Henry na ama ni Hendrik ay nagulat din. Ang mga tao roon at ang mga katulong ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Hendrik. Hindi naman kasi ito naging mahilig sa ganito at alam nila na hindi pa ito interesado at kahit kailan ay walang dinalang babae sa sariling pamamahay. Kaya nakapagtataka ito para sa lahat na may dalhin ito ngayon at sabihin na buntis ito. Kailan pa? Bakit hindi mo sinasabi sa amin? Tanong ni Henry sa anak at saka tumingin kay Andrea. 3 months na po itong dinadala ko, ma'am sir. Pagpasensyahan nyo na rin po kasi nung makalawa lang din po kami nag-usap ni Hendrik. Paliwanag ni Andrea at nahihiya siyang tumingin sa mga ito. What? 3 months? Don't tell me, Hendrik, na kailan mo lang nalaman na tungkol sa pagbubuntis nito. Hindi naman sumagot si Hendrik dahil tama naman ang ina niya. Oh my God, Hendrik! Anong pagpapalaki ba ang ginawa namin sa'yo ng daddy mo at naging ganyan ka?
Kamusta ka naman, Iha? Ano bang kailangan mo? Maayos ba ang pakikitungo ng anak namin sa'yo? Kasi kung hindi, talagang hindi yan karapat-dapat na magpatakbo ng kumpanya. Ma'am, okay lang po. Huminahon po kayo. Mabait naman po si Hendrik at aksidente lang po talaga yung nangyari sa amin noon. Kaya po, ngayon lang din kami nagkaroon ng tsansa na magkausap. Paliwanag ni Andrea at hinawakan ng kamay ni Hendrik. Kinakabahan na kasi siya kanina pa. Pero mukha namang mabait ang mga magulang nito sa kanya. Abay dapat lang. Isang kahihiyan sa pamilya ang hindi ka panagutan. Henry, sabihin mo nga sa kanila na magluto na sila at baka mamaya ay nagugutom na palang mga to. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Hendrik. Malaki ang kasalanan mo sa akin. Halika na, Iha, sumama ka sa akin. Doon tayo sa kusina at ipakikilala rin kita sa mga katulong dito para maging pamilyar sila sa'yo. Okay lang po ako, ma'am. Hindi na po siguro kailangan yun. Anong hindi? Halika na at bago pa ako mainis. At saka bakit ba mamang tawag mo sa akin? Magiging asawa ka rin naman ng anak ko. Kaya wag na ma'am ang itawag mo sa akin. Mami, yun ang mas bet ko. Biglang kinilig si Andrea at napangiti. Sure po, Mami. Yan ang gusto ko. Nako, magkakaapo pa nga ako. Napuno ng masasayang usapan ang buong hasyenda ng pamilya ni Hendrik. Naging busy rin ang mga isa sa mga araw na yon dahil na rin sa pagdating ni Andrea. Hindi makapaghintay ang mga ito na maisilang nito ang kauna-unahang magiging apo ng mga Thompson. Dahil dalawa lang naman magkapatid si Hendrik at Harrison. Sigurado ka bang ayos lang to? Hendrik, nahihiya ako. Hoy! Ayaw mo na naman akong pakinggan. Panay naman ang hila ni Andrea sa suot na polo ni Hendrik. Kasalukuyan kasi silang nasa kotse at papunta sa kumpanya nito. Kailangan na kasi nitong pumasok at ayaw namang maiwan mag-isa ni Andrea sa hasyenda. Kaya naisipan ni Hendrik na isama na lamang ito. Total ay sa susunod ay magiging misis niya na rin naman ito. What's the matter, Andrea? Bakit ka naman mahihiya? Dinadala mo ang anak ko kaya ano namang nakakahiya ron? Sa gwapo kong to, mahihiya ka pa ba? Nako, ewan ko sa'yo. Kahit kailan talaga ang hilig mong magbiro. Nahihiya lang ako at baka mamaya kung anong isipin nila sa akin. Masira pa ang pangalan mo. Malungkot na wika ni Andrea pero naramdaman na lang niya ang paghawak ni Hendrik sa pisngi niya at hinalikan siya nito sa noo. Ito ang unang beses na nahalikan siya ni Hendrik kaya hindi niya maiwasan na kiligin. Halika na nga. Kung ano-ano pa kasing iniisip ko eh. Basta doon lang ako sa opisina mo, hindi ako magpapakita sa iba. Nakakahiya pa rin kasi. Huwag kang mag-alala, hindi rin naman ako aalis doon. Bumaba ng kotse si Hendrik at naging alarma naman ng mga gwardya sa labas. Naging alerto rin ang mga tao sa loob ng dahil sa pagsenyas ng mga ito. Kaso ay laking gulat nila nang makitang pinagbuksan ni Hendrik ang isang taong lumabas sa shotgun seat ng sasakyan at hindi ito isang miyembro ng pamilya, kung hindi isang babae na hindi pa nila nakikita sa buong buhay nilang nagtrabaho sila roon. Sino siya? Bulong ng mga nagtatrabaho sa kumpanya nang pumasok ang mga ito sa loob. Sir Hendrik! Sigaw ng isang lalaki. Luis, may problema ba? Takang tanong ni Hendrik at panay naman ang iling nito. Walang problema, Sir Hendrik. Kaso, saan po kayo galing? Alalang-alala ako sa inyo at saka si Madam Melissa. Akala nila ginagaya nyo na rin si Sir Harrison na hanggang ngayon hindi umuwi. Bigla namang napatingin si Luis kay Andrea at napakunutang noo. Sino po siya, sir? I will tell you when we get there. Sabay turo sa elevator at saka tumuloy na ang mga ito papunta sa opisina ni Hendrik at ipinakilala ni Hendrik si Andrea. She's now your boss too. She's pregnant with my child. Talaga po, sir? Kailan pa? 3 months. Congratulations, Sir Hendrik. Alam na po ba to ni na Madam at Senyor? Oo, alam na nila. Hindi mo na kailangang mag-isip dyan. Salamat din sa pag-aasikaso rito ng araw na wala ako. Wala yun, sir. Trabaho ko naman yun. At ikinagagala ko po kayong makilala, ma'am. Ako nga po pala si Luis. Kung kailangan nyo ng tulong ko, pwedeng-pwede nyo po akong tawagan.
Ngumiti naman si Andrea dahil nakikitaan niya talagang mabait si Luis. Kaya kinamayan niya ito at saka nagpakilala. Andrea Rezalino. Congrats po ulit, Ma'am Andrea. Thank you. Masayang sambit ni Andrea habang kinikilig pa siya. Wait lang po, ibibili ko kayo ng pwedeng makain nyo. Wala kasing stock ngayon dyan sa kwarto nyo ni Sir Hendrik. Ganun ba? Okay, sige. Tuluyan ang umalis si Luis at naiwan ang dalawa sa opisina. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Andrea nang makita niya ang pagsenyas ni Hendrik sa kanya. Come here. Baka napapagod ka na dyan sa katatayo. Sabay turo nito sa sofa niya at agad namang sumunod siya dahil nakaramdam na nga rin siya ng pagod. Simula kasi nang malaman niyang buntis siya, mabilis na siyang mapagod at saka malimit din na antukin. May gusto ka bang puntahan after nito or gusto mong dumiretso na lang sa bahay at magpahinga? Tanong ni Hendrik at napaisip naman si Andrea dahil nalimutan niyang tawagan ang kanyang ina kanina. Hindi ko pala natawagan si Mama kanina, Hendrik. Baka mamaya isipin nun na hindi ko na siya naaalala. Huwag kang mag-alala. Mamaya lang ihahatid kita doon. Pero sasama ka pa ba sa akin pauwi ng hasyenda o doon ka na muna? Okay lang ba kung sumama ako sa'yo? Total ayos lang naman kay Mama na magkasama tayo at kilala ka na rin naman niya. Why not? Mas gusto ko pa rin na nasa tabi kita. Nang sa ganun matignan kita palagi. Napangiti siya at saka kinuha ang kanyang cellphone. Saktong-sakto kasi at tumawag ang kanyang ina. Dali-dali naman itong sinagot ni Andrea. Sandali lang tumatawag si Mama. Wika niya at tumango naman ito sa kanya. Magbabalak pa sanang tumayo si Andrea at lumayo dahil sa kausap niya ang ina. Pero napakunot ang noo niya nang marinig ang boses nito na tila parang nag-aalala. Ma, ayos lang po ba kayo? Ba't parang hinihingal kayo? Nasaan ka ba? Huwag ka na munang umuwi rito, mabuti pa. Diyan ka na muna kay Hendrik at mukhang okay ka naman dyan. Teka ma, bakit po? Ano pong problema? May problema ba? Hindi na naituloy ni Andrea ang nais niyang sabihin nang marinig niya na para bang may malakas na ingay na nanggaling sa kabilang linya. Ano yun ma? Bakit parang may maingay? May kasama po ba kayo dyan? Wala akong kasama rito pero kasi yung ex-boyfriend mong si Andy andito. Tinatanong kanya kanina lang kung nasan ka. Nagtataka ako kung paano niya nalaman na may relasyon kayo ni Hendrik. Kaya sinabi ko na wala ka rito. Ha? Anong ginagawa niya dyan? At bakit ginugulo ka niya? Sabihin mo ma, pupunta kami ngayon din. Huwag na nga anak, dyan ka na lang at baka mamaya isaktan ka pa ng gagong yon. At talagang mapapatay ko siya pag nagawa niya yon. Kesa naman kayong mapano dyan ma? Nasaan po ba kayo ngayon? Nandyan po ba kayo sa Nagulat si Andrea nang biglang mamatay ang kanyang cellphone. Hindi niya napansin na wala na pala itong charge at akala niya ay nakapag-charge siya bago umalis. Napatingin siya kay Hendrik na nag-aalala rin. Hendrik? May problema ba? Si Andy. Kasi sabi ni Mama nasa bahay raw. Nagtataka naman ako bakit nanggugulo siya 4 na taon na kaming naghiwalay. Paliwanag ni Andrea. At kumunot ang noo ni Henry. Medyo nag-iba rin ang ekspresyon nito na marinig ang pangalan ng isang lalaki. Who's that? Andy. Ex-boyfriend ko. Pero matagal na kaming hiwalay. Nagtataka ako kung paano niya nalaman na may relasyon tayo. What? Paano niya nalaman? At hiwalay na pala kayo, so anong ginagawa niya sa inyo? Biglang nagkibit-balikat si Andrea. Laking gulat nila nang bumukas ang pinto. Bumungad si Luis na hinihingal pa habang hawak-hawak ang isang supot ng pagkain. Sir Hendrik, mukhang may problema tayo ngayon. Wika ni Luis. Ang dami pong media sa baba. Bigla kasing nag-announce si Madam Melissa about sa inyo ni Ma'am Andrea. Bigla atang nagpuntahan ng media rito para hingi ng pahayag nyo. Nang marinig yun ni Andrea, bigla siyang nagkaroon ng ideya kung paanong nalaman ng ex-boyfriend niyang si Andy ang tungkol sa relasyon niya kay Hendrik. Napatingin na lang tuloy siya rito at nakita kung gaano mag-iba ang aura nito at napahawak sa sentido dala ng sakit ng ulo. Kahit kailan talaga si Mom, hindi mapigilan.
Daing ni Hendrik at saka tumingin sa kanyang cellphone. Napakaraming missed calls doon at kung ano-ano ang nakikita niyang balita ang kumakalat tungkol sa kanila. Ang mabuti pa umalis na po muna kayo, Sir Hendrik. Ako na pong bahala rito. At umuwi mo muna kayo sa hasyenda. Siguradong pagpupulaan kayo ng tao at hindi titigil. Nang sa ganun ay safe rin si Ma'am Andrea lalo na po ngayon na nagdadalang tao siya. Sigurado ka bang kaya mo ang trabahong ibibigay ko sa iyo, Luis? Sigurado po ako, Sir Hendrik. Halika na, mauna na po kayo sa baba. Doon na lang tayo dumaan sa ground floor para hindi kayo makita ng mga tao. Siguradong mahihirapan tayo kapag nakita nila kayo. At tulad ng sinabi ni Luis, ginawa ng mga ito ang nararapat. Dumaan sila sa ground floor at saka palihim na sumakay sa kotse. Nakaalis naman sila ng ligtas na hindi nalalaman ng mga ito. Kasabay noon ang pagtingin ni Andrea sa kanyang cellphone at hindi niya maiwasang kabahan. I'm really sorry, Andrea. Hindi ko alam na sasabihin agad ni Mamang tungkol sa atin. Alam ko naman kasi na gustong-gusto niya akong maikasal na, pero hindi ko naman alam na aabot sa ganito. Hindi mo naman siguro kasalanan yun, Hendrik. Pero natatakot lang ako kay Andy. Sino? Yung ex-boyfriend mo? Teka, sinasaktan ka ba nun? Gusto mo bang ipakulong ko siya? Inis na sambit ni Hendrik at nakakunot pa ang noo. Hindi naman, Hendrik. Wag na, baka lumaki lang ang gulo. Wala namang nangyari sa aking masama. Gusto ko lang din kamustahin si Mama. Siya lang din kasi mag-isa sa bahay. Puntahan natin ngayon ang mama mo at sa hasyenda na rin natin muna siya patuluyin. Nang sa ganun ay, nandun din sila Mom at Dad, siguradong matitignan siya ron. Para hindi ka na rin nag-iisip ng kung ano-ano pa. Ngumiti si Andrea kay Hendrik at saka naisip bigla si Andy. Si Andy Rocco ay ex-boyfriend niya at 3 taon na silang hiwalay. May ayaw kasi siyang ugali nito kaya naghiwalay rin sila. Palaging mainit ang ulo nito at minsan ay hindi maiwasan na talagang nasasaktan siya nito sa simpleng paghawak sa kanyang braso. Huminga na lamang ng malalim si Andrea at nanalangin na sana ay wala ito sa bahay nila. Ilabas niyo ang lahat ng yan. Ito pa at saka ito pa. Pakainin ang lahat ng bisita, okay? Matapos ngang masundo ni Andrea ang kanyang ina, mga 3 araw lamang ay naghanda ang ina ni Hendrik na si Melissa. Ngayon ay laman na sila ng media at hindi na rin makatanggi ang dalawa. Sino naman kasi ang hindi maniniwala sa ibinalita ng mami ni Hendrik? Mom, wag naman kayong ganyan. Binibigla niyo naman kasi kami. Baka mamaya mapano si Andrea sa pinagagagawa niyo. Suway ni Hendrik sa kanyang ina at saka umiling lamang ito. Anong sinasabi mo? Abay dapat lang na malaman ng mga tao ang tungkol kay Andrea. Kaganda-ganda niya at saka dinadala niya ang dugo ng pamilya natin. Dapat lang ay proud kami ng daddy mo, di ba Henry? Tanong ni Melissa sa asawa at wala namang nagawa ang ama ni Hendrik at napatango na lamang. Kita mo na? Kaya wag kang mahihiyang sabihin na fiancé mo tong napakaganda kong daughter-in-law. Sandali nga, kailan niyo ba planong magpakasal? Ayaw niyo bang magpakasal ngayon nang sa ganun ay mapalitan na ang apelyido mo bago ilabas ang apo namin? Nagkatinginan si Andrea at Hendrik sa sinabi ng mommy ni Hendrik. Tama naman kasi ito pero hindi pa rin ito ang tamang oras para sa kanila. Pag-uusapan pa namin yun, Mom. Huwag niyo na yan isipin. Hanggang sa pagpapakasal ba naman, kayo rin ang magdedesisyon? Sa'yo yan ang galing, Hendrik. O siya, sige. Asikasuhin ko na muna ang mga bisita natin. Maiwan ko na muna kayo dyan at isasama ko na muna itong balaik ko, okay? Sabay hawak ni Melissa sa ina ni Andrea. Kinikilig na pinagmasdan ni Andrea ang kanyang ina na masayang-masaya, kaya hindi niya maiwasan na magpasalamat kay Hendrik. Thank you ha, ang saya ni Mama ngayon. Palagi kasi siyang mag-isa sa bahay kapag wala ako. Hindi mo naman kailangang humingi ng sorry at mag-thank you. Halika rito, may ipakikita ako sa'yo. Umakyat na ang dalawa sa second floor at hinayaan na lamang ang mga taong nagsasaya sa baba. Pumasok sila sa isang kwarto kung saan sila lang natutulog na dalawa. Nanlaki ang mata ni Andrea nang makita niya ang isang wedding gown na halos masakop na ang buong kwarto nila. Kailan pa to nandito? Teka, wala naman to dito kanina. Manghang wika ni Andrea at saka inilibot ang tingin sa wedding gown. Kanina lang, nang nasa labas ka kasama ng nanay mo.
Talagang in-order ko yan dahil nakita kong bagay sa'yo. Hindi ko alam pero parang hindi ako makapaghintay na makita kang suot ito. Hindi pa nga rin to nakikita ni Ma'am eh. Paniguradong magiging atat na naman yun kapag nakita to. Sasabihin na naman nun na magpakasal na tayo. Tumawa naman ang dalawa sa sinabi ni Hendrik. Pero nang magkatinginan sila, hindi maiwasan ni Hendrik na mapatulala sa ganda ni Andrea. Bigla na lamang niya itong hinalikan sa labi at saka natauhan matapos niyang maisip ang ginawa. Sorry, I didn't mean it. Hindi ko Ayos lang. At saka, gusto ko rin naman. Nahihiyang sambit ni Andrea at saka umiwas ng tingin. Really? Sambit ni Hendrik at tumango na lamang si Andrea at saka muling naramdaman ng mga labi ni Hendrik habang lumalalim ang dalawa sa kanilang ginagawa. Laking gulat nila nang marinig ang pagbukas ng pinto. Brother! Teka, hindi mo na ba ako kapatid? Para hindi mo ako sabihan sa secret. Oh mo, my virgin eyes! Nanlaki ang mata ni Andrea at Hendrik sa kanilang nakita. Ang bunsong kapatid ni Hendrik na si Harrison Thompson ay nasa kanilang harapan na ngayon. What the hell are you doing here? Sigaw ni Hendrik at inis na inis siya dahil maging siya ay nahihiya sa kanilang ginawa. Oh, don't tell me brother na may bala ka pa kahit buntis na... Shut up, Harrison. Yang bunganga mo naman iayos mo. Hiyang-hiya si Andrea na marinig ang sinabi ni Harrison. Gusto na niyang magpakain sa lupa at ayaw na niya itong makita pa. Baka mamaya maging kambal yan, brother ha? Wag muna, saka na lang. Pang-aasar ni Harrison sa kapatid at mas lalo itong nakadagdag ng hiya sa dalawa. Umalis ka na nga. Baka hindi kita matansya. Inis na wika ni Hendrik sa kapatid. Eto na po, aalis na ako at pwede nyo na ulit ituloy. Alis na sabi. Napahawak sa mukha si Andrea at hindi niya maiwasang matawa. Maging si Hendrik tuloy ay natawa na lang nang maisip niya kung ano ang nangyari. Pasensya ka na kay Harrison ha. Hindi ko alam na uuwi pala siya ngayon. Makulit din kasi ang batang yun at mas masakit yun sa ulo. Okay lang. Ano pang magagawa natin nakita na tayo ng kapatid mo? Halika na nga, bumaba na tayo. Siguradong nag-iisip na naman yun ng kung ano-ano. Masayang bumaba ang dalawa at panay naman ang kanilang tawa. Sa tuwing makikita ni Andrea si Harrison ay namumula ang pisngi niya. Kaya naman iniiwasan niyang magkatinginan sila dahil awkward yun para sa kanya. Ikaw na bata ka? Saan ka ba nanggaling ha? Halos magtatlong buwan kang hindi uuwi, tapos uuwi ka kung kailan mo lang nalaman ang sekreto ng kuya mo? Sermo ni Melissa sa anak. Mom, kailan pa naging sekreto ang ibinunyag niyo? Talaga namang sumasagot ka pang bata ka? Tama naman ako, ma'am eh. Di ba, Dad? May pa-broadcast pa kasi kayo. Alam niyo naman na palagi akong updated sa inyo. Pagmamayabag ni Harrison sa ina at nagawa itong kurutin ni Melissa sa tagiliran. Aray ko naman, ma'am. Baka masira ang kutis ko niyan at walang magkagusto sa akin. Nako, dapat lang talaga. Kung kasing sipag mo lang naman ang mapapangasawa mo, wag na lang. Pang-aasar ni Melissa sa anak at nagtawa na naman ang lahat. Kaso'y sa hindi inaasahan, laking gulat ng lahat nang marinig nila ang isang boses na tila sumisigaw sa labas. Napasilip tuloy bigla si Andrea at nanlaki ang mga mata. Nakita niya si Andy at lasing na lasing ito. Andrea! Andrea, lumabas ka dyan! Ako to, si Andy! Hendrik? Si Andy yon? Sabay turo niya kay Andy na nag-e-eskandalo sa labas ng mansyon. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Galit na sambit ni Hendrik at inilayo niya si Andrea at itinago sa pwestong hindi makikita ni Andy. Sino naman ang lalaking yon? Bakit nag-e-eskandalo? At saka bakit kanya hinahanap? Tanong ni Melissa kay Andrea at maging ito ay nag-aalala na. Ex-boyfriend niya ng anak ko, si Andy. Hindi ko nga alam kung bakit nagkakaganyan 3 taon na silang hiwalay ng anak ko. Paliwanag ng ina ni Andrea. Nako, mukhang nasisiraan na ata ng bait yan. Lumabas naman si Hendrik para harapin ito pero laking gulat na lang nila nang makatamo ito ng suntok mula rito.
Dahil sa nangyari ay biglang napatakbo palabas si Andrea para tulungan si Hendrik. Hendrik! Hendrik! Sigaw ni Andrea at sinuri ang mukha nito. Andrea, ikaw ba yan? Tanong ni Andy at tila nagising ito sa realidad. Pwede ba? Umalis ka na. Ano bang ginagawa mo rito? 3 taon na tayong hiwalay, Andy. Kaya pwede ba? Umalis ka na dahil tatawag kami ng pulis kapag hindi ka umalis. Lakas loob na banta ni Andrea. Ako? Ipapupulis mo? Ano bang masama kung pumunta ako rito? Masama bang balikan kita at humingi ulit ng tsansa? O baka naman na brainwash ka na nito dahil mayaman siya. Nanggalaiti sa galit si Andrea kaya hindi niya naiwasan ang ginawa niya. Nasampal niya si Andy na ikinagulat ng lahat. Maging ang mga bisita ay nagulat sa naging aksyon ni Andrea. Ayusin mo ang pananalita mo, Andy. Hindi mo kilala si Hendrik. Mabait siya at nagdadalang tawa ko sa anak niya. Kaya pwede ba? Bago pa hindi kita matansya, umalis ka na. Sigaw ni Andrea at hindi na niya napigilan ang emosyon niya. So buntis ka nga. Sigurado bang siya nga man yan? Baka kasi hindi, di ba? Baka kasi ako. Biglang nag-init ang ulo ni Hendrik at nasapok niya ito. Halos nagkagulo na sa hasyenda at hindi na rin ito mapigilan ng mga tao. Bawiin mo yung sinabi mo. Magsasalita ka na lang, puro nonsense pa. Sigaw ni Hendrik at hindi pa rin ito tumitigil. Diyos ko, tulungan niyo kami. Gumawa naman kayo ng paraan para maawat sila. Sigaw ni Melissa at halos mabaliw-baliw na ito dahil sa nangyayari. Hendrik, tama na sabi yan. Napapiyok bigla si Andrea at naputo lang sasabihin. Nakaramdam siya ng pagkahilo at sumakit ang tiyan niya. Napahawak tuloy siya bigla kay Harrison na kadarating lang. Ang tiyan ko! Daing ni Andrea at agad naman itong inalalayan ni Harrison. Brother! Brother! Si Andrea! Natigilan naman ang lahat at agaw pansin si Andrea sa lahat ng naroroon. Mabilis itong binuhat ni Hendrik pasakay sa kotse. Kapag may nangyari sa kanya, babalikan kita, tandaan mo yan. Banta ni Hendrik at ang party na hinanda ng pamilya niya para sa kanilang dalawa ay nasira ng ganun-ganun na lamang. Aligagang-aligaga ang mga ito lalo na si Hendrik dahil padiretso na sila sa hospital nang sa ganun ay matigil at masuri kung ano ang nararamdaman ni Andrea. Ang sakit ng tiyan ko, Hendrik! Konting tiis na lang. Madadala na rin kita sa hospital. Basta kumapit ka lang dyan. Sa buong buhay ni Hendrik ay ngayon lang niya naranasan na mamroblema tulad nito at mag-isip ng hindi maganda. Positibo kasi ang isipan niya pero sa nangyayari sa ngayon ay puro na hindi maganda ang laman ng isip niya. Halos tumigil ang mga sasakyan nang makita ang sasakyan ni Hendrik na nagmamadali sa daan. Sigurado ka bang safe lang sila? Hindi talaga ako mapakali, Henry. Shh! Magigising mo si Andrea. Pikit na pikit ang mga mata ni Andrea habang nakikinig sa usapan ng mga magulang ni Hendrik. Medyo ayos na ang pakiramdam niya pero may konting panlalambot pa rin. Dahan-dahang iminulat ni Andrea ang kanyang mga mata at nasilaw pa nga siya sa ilaw na tumama sa kanyang muka. Hendrik? Tawag niya at naging alarma naman ito na lumapit sa kanya. I told you keep quiet, Mom. Pagpahingahin niyo na muna si Andrea at maging ako ay nag-aalala na. Suway ni Hendrik sa ina. Anak, kamusta ka? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ng ina ni Andrea pero ngumiti lang siya. Okay lang ako, Ma. Huwag kayong mag-alala, malakas naman po siguro ako. Mana ako sa inyo eh. At talagang nagawa pang magbiro. Alalang-alala kami sa'yo. Hindi ko naman akalain na pupuntahan ka ni Andy dito para lang manggulo. Ano bang pumasok sa isip ng batang yun at bigla na lang nagpakita sa'yo? Nag-utos na ako kay Henry para dagdagan ng security mo. Nakakatakot ang mga ganong tao. Mamaya ay pwedeng makapatay pa ang mga yun. Mom, pwede bang maiwan nyo na muna kami? Pagpahingahin nyo na muna si Andrea. Okay, sige, aalis na kami. Mag-ingat ka, Iha. Nandito lang kami sa baba, Hendrik. Kung kailangan mo kami, tawagin mo lang kami ni Harrison.
Tumango lamang si Andrea at ngumiti ito, pero hindi niya inaasahan sa pagsara ng pinto. Isang hikbi ang narinig niya mula roon. "Hendrik, umiiyak ka ba?" Tanong ni Andrea at nang lumingon ito sa kanya, ang mga mata ni Hendrik ay namumula dahil sa pagluha. "Halika nga rito, bakit ka umiiyak?" "I'm sorry, Andrea. I'm very sorry. Nawalan lang talaga ako sa katinoan after kong marinig yung sinabi niya. Takot na takot ako na baka kung anong mangyari sa'yo, lalo na sa baby ko. Ngayon ko lang naramdaman tong ganitong pakiramdam. Hindi pa ako nai-in love sa buong buhay ko. Sa'yo lang. Ikaw lang, Andrea. Kahit na alam kong hindi ka maniniwala sa sasabihin ko dahil kailan mo lang naman ako nakasama." Bumilis ang tibok ng puso ni Andrea nang marinig niya ang sinabi ni Hendrik. Hindi niya alam kung bakit siya natatawa at tila naluluha ang mga mata. "Why are you laughing? May nakakatawa ba?" "Nakakatawa ka kasi eh. Ano bang iniisip mo?" "Ayos lang ako. Eto ako ngayon sa harap mo oh. At gusto rin kita, Hendrik. Hindi mo kailangang sabihin yan sa akin at alam ko. Ramdam ko na may care ka para sa akin. Iupo mo nga ako, sumasakit na ang likod ko sa tagal ng itinulog ko eh." "Are you sure na okay ka lang?" "Dalian mo na, nangangalay na rin ako." Inalalayan siya ni Hendrik at saka sumandal ang dalawa sa kama, habang ang ulo naman ni Andrea ay nakasandal sa leeg ni Hendrik. Kitang-kita na maayos ang dalawa at nagkaaminan na sila ng nararamdaman para sa isa't isa. "Will you marry me, Andrea? I know this is not the right time to say this, but I want you to know na the first time I saw you, I want to ask your hand for marriage. Napigilan lang ako ng sarili ko na baka matakot ka sa akin kapag ginawa ko yun." "At bakit naman ako matatakot? Lalo na't lumalaki na rin yung tiyan ko at ikaw rin naman pala ang ama ng dinadala ko." May halong hiya sa mga mata ni Andrea nang sabihin niya ang mga katagang yun, pero nawala rin ang kaba at takot na namumuo sa dibdib niya nang halikan muli siya ni Hendrik sa labi na nagbigay ng kaginhawahan sa kanya. Akmang hahalikan sana muli siya ni Hendrik, pero biglang hindi inaasahan ay bumukas ang pinto at muling bumungad si Harrison na may dalang pagkain. "No way, brother! Bakit ba palagi ko na lang natsitsyempohan yung mga ganyan yung moment? My virgin eyes!" Tumawa ng malakas si Andrea habang nakatingin sa dalawa. Kitang-kita niya kung gaano mamula sa inis si Hendrik dahil sa kapatid. "May sinabi ba akong magdala ka ng pagkain dito?" "Bakit ka naman magagalit sa akin, brother? Alam mo naman si mom, siya ang nag-uutos sa akin na dalhan kayo ng pagkain dito. Hindi naman to para sa'yo. Para to kay sister-in-law. Saka bawas-bawasan mo nga yan. Magkaka-baby na, gusto niyo pa agad sundan. Pwede ba tumigil ka nga?" Sigaw ni Hendrik at panay lamang ang tawa ni Andrea. Ang buong hasyenda ay nabalot ng katatawanan matapos nilang malaman kung ano ang nangyari sa kwarto ng dalawa. Kahit na alam nilang hindi naging maganda ang nangyari, pinilit pa rin nilang maging maayos alang-alang lamang kay Andrea. "Harrison! Harrison!" "Mom! Ano na naman bang problema niyo? Aligaga na naman kayo. Kagagaling lang ni sister-in-law sa hospital nung isang araw. Ayan na naman kayo." "Ang kuya mo, tawagan mo at ayusin niya tong gulong to. At ikaw naman, Andrea, huwag ka na umalis dito. Kami na ang bahala sa'yo ni Henry." Kumunot ang noo ni Andrea matapos niyang uminom ng gatas mula sa kusina. Nagtataka siya dahil kahapon lang ay maayos na maayos sila, pero ngayon ay tila may problema na naman ang mga ito. "May problema po ba? Bakit niyo po hinahanap si Hendrik, Mom? Ano po bang nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Andrea, pero umiling lang ito. "I think it's the best way for you to take a rest." "Kagigising ko lang din naman po, Mom. Ano po bang problema?" "Mas maiging wag mo na munang isipin, sister-in-law. Baka mamaya mapano ka na naman. Kami na ang bahala rito at magpahinga ka na lang sa kwarto mo. Dadalhan na lang kita ng pagkain mo doon. Kapag gusto mo." Sabat naman ni Harrison, pero umiling lamang si Andrea at mas lalo lang hindi mapanatag nang marinig niya ang usapan. "Sige na po, sabihin niyo na po sa akin kung anong meron. Ayos lang naman ako, wala namang nangyari." "Hindi pwede. May nangyari na nga sa'yo kaya kami nagkakaganito.
Yung ex-boyfriend mong si Andy, nagpakalap ng fake certificate na siya ang ama ng dinadala mo. Kaya wala ngayon si Hendrik at yun ang inaasikaso niya. Nanlaki ang mata ni Andrea at agad na tiningnan ng cellphone niya. Laman ng media at kahit na anong platform ang tungkol sa ibinalita sa kanya ni Melissa. Bumilis tuloy ang tibok ng kanyang puso at saka tumingin kay Harrison. I told you, Mom. Huwag ka na kasing madaldal. Magagalit lang si Brother Hendrik kapag nalaman niya yung sinabi niyo. Huwag mo na lang yung isipin, okay? Mawawala rin yun. Huwag ka mag-alala, matatapos ni Kuya yun. Ang mahalaga, nandito ka at ligtas. Hindi sumagot si Andrea bagkus siya ay kinabahan. Pinipilit niyang maging okay hanggang sa sumapit na ang dilim. Pero ang laman ng isipan niya ay si Andy. Wala pa rin po bang balita? Si Hendrik po ba hindi pa umuwi? Tanong ni Andrea sa katulong habang nakatingin sa bintana. Naku, Ma'am Andrea, hindi ko po alam kung makakauwi si Sir Hendrik ngayon. Pero malay naman natin, baka nandito na rin po siya bukas. Ayaw niyo po bang magpahinga na muna? Babantayan ko kayo rito. Ganun ba? Kaso parang hindi ako makatulog sa nangyayari. Gusto niyo po bang ikuha ko kayo ng pwede niyong makain? Sinabi kasi sa akin ni Sir Harrison na ako muna ang bahala sa inyo habang inaayos nila ang gulo. Huwag na kayong magpaka-stress, ma'am. Sure naman po na matatapos din to. Hindi na nagsalita si Andrea at inintay na lamang ang katulong na magdala ng pagkain sa kwarto nila ni Hendrik. Tumayo siya para mas lalong lumapit sa bintana. Kumunot ang noon niya nang makita niya ang isang pamilyar na aura. Bigla tuloy siyang kinabahan at muling tumingin sa ibang direksyon at baka mamaya ay namamalikmata lamang siya. Is that Andy? Hindi makapaniwalang sambit ni Andrea nang tingnan muli niya ang kung sino man ang nasa labas ng bintana. Hindi nga siya nagkakamali dahil ang lalaking nakikita niya at anino nito ay walang iba kundi ang ex-boyfriend niya. Kasabay nun ang pagkagulat ni Andrea nang tumunog ang cellphone niya na nasa kama. Agad niya itong kinuha at saka tiningnan ang numero at saka sinagot iyon. I know you can see me, Andrea. Kinilabutan si Andrea sa malamig na boses na binitiwan ni Andy sa kanya. Why are you doing this, Andy? Nahihibang ka na ba? Inis na tanong ni Andrea pero tumawa lamang ito sa kanya. Bakit kaya hindi ka bumaba dyan at mag-usap tayo? Bakit ko gagawin ang gusto mo? Matapos mong magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa atin? Tapos ngayon uutusan mo kung mag-usap tayo? Ginawa ko lang naman yun para mapansin at mapansin mo ko. I just want to talk to you. Yun lang. After that, aalis na ako. At i-admit kong kasinungalingan ko lang ang sinabi ko. Kumunot ang noon ni Andrea sa kanyang narinig. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi ni Andy sa kanya. Believe me, Andrea. Parang hindi naman tayo nagkaroon ng relasyon. Sige na, bumaba ka na rito at mag-uusap lang tayo. Baka mamaya maabutan pa ako ng mga tao rito dahilan na hindi pa kita makausap. Nagbabalak na kasi akong umalis sa bansa. Kaya gusto lang sana kitang makausap kahit sandali. Fine. Hindi alam ni Andrea kung bakit siya napapayag nito. Dahan-dahan na lamang siyang bumaba at nakababa nang hindi napapansin ng kahit na sino. Oras na rin kasi ng gabi at tanging ang isang katulong na lamang nila ang gising at yun ay ang nagbabantay kay Andrea. Pasimpleng sumilip si Andrea sa kusina at nakita niyang busy pa rin ang katulong sa pagluluto. Kaya nagkaroon siya ng tsansang makalabas ng pinto. Sa kanyang paglabas ay laking gulat niya nang bumungad si Andy na nakangiti sa kanya. Andy. Utal na tawag ni Andrea pero nakangiti lang ito sa kanya. Bakit takot na takot ka? Takot ka bang nagpunta ako rito? Pasensya ka na ah. Lasing lang talaga ako nun. Ano, mag-usap na ba tayo? Dito na lang tayo mag-usap. Hindi ako pwedeng umalis Paano tayo makakapag-usap ng ayos kung dito? Sigurado naman ako na maraming CCTV ang bahay na to. Hindi kasi ako pwedeng umalis, Andy. Mag-aalala lang sa akin si Hendrik. Lalo na kung ikaw ang kasama ko. Fine, pero dun tayo mag-usap. Sabay turo nito sa puno na napakataas. Dahil nga malapit lang ito ay pumayag na lang si Andrea at nagsimula ng maglakad. Kamusta ka na?
Mukhang bigatin ang magiging mister mo. Saan mo ba yun nakilala? Tanong ni Andy at nakaramdam ng awkwardness si Andrea nang dahil sa mga tanong nito. Long story. At ang hirap magkwento. Namiss mo ba ako? Biro naman ni Andy na ikinagulat ni Andrea. Alam mo Andy, matagal na tayong naghiwalay at wala na rin akong feelings para sa'yo. Kaya kung ano man ang iniisip mo, pakitigil mo na rin. May gusto lang sana akong hilingin, baka sakaling matupad. Kumunot ang noo ni Andrea, lalo na't hindi siya nakatingin kay Andy dahil nahihiya at naiilang siya. Naramdaman na lang na bigla siyang inantok nang dahil sa isang spray na nakita niya. Baka sakaling yumaman ako, hindi ba? Hindi na nakapagsalita si Andrea nang bigla siyang makaramdam ng antok na namumuo sa kanyang mga mata. Boss, sure bang magkakapera tayo dyan? Oo nga boss, para naman makabili na tayo ng mga gusto natin. Oo nga naman boss, ako rin, gusto ko na rin makaalis dito. Pwede bang tumigil kayo? Ang iingay nyo. Wala pa nga yung pera eh. Sumasakit ang ulo ni Andrea habang nakikinig sa usapan ng mga taong naroon. Hindi niya alam kung gaano karami yon pero rinig na rinig niya ang mga boses ng mga yon. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay bumungad sa kanyang isang abandonadong kwarto at hindi niya maiwasan na matakot. Kasabay nun ang paglingon sa kanya ni Andy at ng mga kasama nitong lalaki. Bossing, gising na pala. Sambit ng isang lalaki at nagawang lumapit ni Andy pero agad itong itinaboy ni Andrea. Huwag kang lalapit sa akin. Hindi ako natutuwa sa'yo. Sinungaling kang tao. Sigaw niya. Tumawa naman si Andy na akala mo'y wala ng bukas. Ngayon mo lang nalaman na masama ang ugali ko? Akala ko matagal mo nang alam. Hindi ba't yan ang dahilan kung bakit mo ko iniwan nun? Kaya nagkakapagtaka lang at hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam na masama akong tao. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? 3 taon lang naman tayong hiwalay, Andy. Kaya pwede ba? Pwede ba ibalik mo na ako sa hasyenda? At kakalimutan ko na ang lahat. Hindi na naituloy ni Andrea ang nais niyang sabihin nang pangunahan siya ni Andy. Kakalimutan? At saka sino bang nagsabing ibabalik kita sa hasyenda? Wala naman akong sinabi, di ba? Unless kayang magbigay ni Hendrik ng perang kailangan ko. Nanlamig ang buong katawan ni Andrea sa sinabi nito. Napailing tuloy siya at agad na sumama ang tingin kay Andy. Pera? Perang kailangan mo? Hindi ako papayag na magbibigay si Hendrik ng pera at sa katulad mo pang tao. Utal na wika ni Andrea at hindi niya alam ang gagawin. Lalo na ngayon at hindi pa naman sila kasal ni Hendrik. Natatakot siyang baka hindi naman siya hinahanap ni Hendrik. Halo-halong takot at kaba ang nararamdaman niya. Huwag kang mag-alala, hindi naman kasi ikaw ang kailangan ko. Ang kailangan ko lang naman ay si Hendrik. Sino ba kasing nagsabing may gusto rin ako sa'yo? Wala na rin naman akong gusto sa'yo, Andrea. Ang tagal na nating hiwalay at ang naiisip ko lang talaga ng mga oras na yun ay pera. Walang iba kung hindi pera. Why not kung yayaman naman ako, hindi ba? Ang tawag sa'yo, tamad. Tamad kang gumawa ng paraan para sa sarili mo at sa mga bagay na gusto mo. Hindi na ako magtataka kung bakit ito ang trabahong pinasok mo. Pare-pareho lang kayo dito. Nagaling sa nakaw ang ibinibigay sa pamilya nyo. Nasisikmura nyo ba yun? Nanlaki ang mga mata ng mga lalaking naroon at hindi maiwasan na umusok ang tenga sa inis. Anong sinabi mo? Bawiin mo yon! Sigaw ng isang lalaki at tinawanan lang ito ni Andrea kahit na kabang-kaba naman siya. Bakit ka nagagalit? Totoo naman na galing sa nakaw ang pinapakain mo sa pamilya mo, di ba? Sana malaman nila to at kamuhian ka nila nang iwan kayo ng mga misis nyo. Sumusobra na tong babaeng to ah! Shut up! Pwede bang tumigil na rin kayo? Hintayin na lang natin si Hendrik dahil pupunta yun dito. Si Hendrik? Pupunta rito? Hindi yun pupunta rito dahil hindi naman yun maniniwala sa'yo. Pinipilit ni Andrea na huwag maniwala dahil natatakot siya na baka kung ano ang gawin ni Andy sa kanya. Huwag kang mag-alala at makikita mo rin siya. Hindi ko nakasalanan kung ayaw mo maniwala pero believe me, malapit na siya. Pwede bang huwag mo akong lokohin, Andy?
Wala ka na bang magawa sa buhay mo? Ibalik mo na kasi ako. Biglang natigilan si Andrea at napatingin sa kung saan. Narinig niya ang isang boses na alam niyang boses ni Hendrik. Napailing siya ng dire-diretso dahil ayaw niyang mapaano ito. See? I told you. Masayang tugon ni Andy at nagulat na lang si Andrea nang hilahin siya ng mga kalalakihan. Saan niyo ako dadalhin? Ang dudumi ng mga kamay niyo, maghugas naman kayo! Tumahimik ka nga, kanina ka pa ang arte-arte mo ha. Ang sinasabi ko, maghugas naman kayo ng mga kamay niyo nang mawala naman yung mga kasalanan niyo sa katawan niyo. Holy water. Tama, holy water ang nagbabagay sa inyo. Can you please shut up, Andrea? Pakibilisan at naiinip na ako. Huwag niyo nang higpitan pa yan dahil buntis yan. Baka mamaya hindi na natin makuha ang kailangan natin kapag napano yan. Narinig mo ba yon? Kaya please lang, luwagan mo ang pagkakahawak mo sa akin dahil ang higpit. At saka lumayo-layo ka nga ng konti dahil ang baho mo. Amoy kalawang. Kahit sasabog na sa inis ang mga kasama ni Andy, pinipigilan na lamang nila ito. Ayaw na nilang makipagtalo pa kay Andrea dahil hindi naman sila mananalo. Bumaba sila sa first floor ng bahay at gulat na gulat si Andrea nang makita si Hendrik at may dala itong isang case na tila may lamang pera. Hendrik! Sigaw ni Andrea at gusto niyang tumakbo at kumawala pero mahigpit siyang hinahawakan ng mga lalaki at humaharang pa si Andy. Hoy ikaw! Pwede bang bitawan niyo na ako? At saka bakit ba? Paharang-harang ka dyan. Umalis ka nga dyan. Chillax, Andrea. Hindi ka na ba makapag-intay at miss na mo na siya? Panay na lamang ang salita ni Andrea nang hindi magaganda sa mga ito at kusa na yung lumalabas sa bibig niya. Hindi niya alam na nagtitimpi lang ang mga taong nakapaligid sa kanya. That's enough, Andrea. Nandito na ako. Huwag kang matakot. Kukunin kita kaya maghintay ka dyan. Saad ni Hendrik at hindi alam ni Andrea kung bakit bigla siyang nakaramdam ng panghihina at gusto niyang maiyak. Pwede bang mamaya na yan? Nasaan ang perang hinihingi ko? Dala mo ba? Tanong ni Andy at binuksan naman ni Hendrik ang hawak niyang case at tumambad sa lahat ang cash na pera. Let's exchange now. I'll give this to you. Then hand me my fiancé. Sure, madali naman akong kausap. Nagawang bitawan ng mga kalalakihan si Andrea at hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papunta kay Hendrik. Halos yakapin na nila ang isa't isa at punong-puno ng takot ang namumuo sa kanila. Are you okay? May ginawa ba sila sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Hendrik at umiiling lamang si Andrea. Mamaya na yan, akin ang pera, tulad ng kasunduan natin. Sigaw ni Andy at nagawang ibato ni Hendrik ang case sa lupa papunta kay Andy. Paanong pera na yan, Hendrik? Malulugi kayo. Magkano bang presyo niyan? Huwag mo nang alamin. Sumama ka na sa akin at naghihintay na sila sa labas. Sinong naghihintay? Basta sumunod ka na lang sa akin. Tumakbo ka na kung kailangan. Sa pagtakbo ni Andrea ay siya namang sigaw ni Andy. Bumalik ka rito, Hendrik! Peke ang perang to! Hindi mo ako mauuto. Huwag kang magtangkang gumalaw dahil napapaligiran ka namin ng mga kasama ko. Natigilan si Andrea at lumingon. Nakita niya kung gaano kalayo ang agwat nila ni Hendrik habang ang ilang baril ay nakatutok sa kanya. Huwag mong subukang gumalaw, Hendrik. Talagang ipuputok namin ang baril na to sa'yo. Akala mo ba mauuto mo ako? Pera ba to ha? Perang papel ang mga to. Sabay inihagis ni Andy ang case at halos mapaligiran silang lahat ng peking mga pera. Gulat na gulat naman si Andrea sa nangyari dahil hindi niya akalain na peke lamang ang dala nitong pera. Sa tingin mo ba, mauuto mo rin ako? Hindi mo deserve ang perang yan. Mayabang na wika ni Hendrik at inis naman na tumawa si Andy. Parang masisiraan ito ng bait ng dahil sa inis. Ganun ba? Kung patayin kaya kita ngayon din. Sa tingin ko naman ay may say-say yun. Andy, please, pakawalan mo na kami. Pagmamakaawa ni Andrea, hindi niya maiwasan ng maiyak. Hindi siya makagalaw sa sariling kinatatayuan at nakatingin lang ito kay Hendrik habang sila ay magkaharap. Maawa? Maawa ako sa inyo? Hindi nga nito ibinigay yung perang kasunduan namin eh. Kaya bakit naman ako maaawa at pakakawalan kayo?
Ang dapat sa inyo, pinapatay! Nagkagulo sa abandonadong bahay nang biglang may pumutok na sunod-sunod na bala ng baril. Halos takpan ni Andrea ang kanyang tenga at naramdaman na lang niya ang isang kamay na humawak sa kanya. Bitawan mo ako! Sister-in-law, it's me, Harrison. Saad ni Harrison at minulat naman ni Andrea ang mata niya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita si Harrison. Tumingin siya sa paligid at puno ng pulis ang lugar. Napapalibutan ng buong bahay, kaya naman hindi alam ni Andrea kung ano ang nararamdaman niya. Si Hendrik! Si Hendrik, nasan siya? Paulit-ulit na sambit ni Andrea. Panay naman ang tango ni Harrison. He's fine, don't worry. Kami na ang bahala rito. Pumasok ka na sa kotse at huwag kang lalabas. Tumango na lamang siya at sinunod ang utos ni Harrison. Natigilan siya nang makarinig sila ng muli ng putok ng baril. Dahilan para mapalingon si Andrea. Laking gulat niya nang makita niya si Hendrik at dumudugo ang tagiliran nito. Hindi siya nagdalawang isip na tumakbo papunta rito. Hendrik! Hendrik! Sigaw ni Andrea at panay ang iyak niya. Harrison, tulong! Naging alarma ang mga tao at panay lamang ang tawa ni Andy. Ito ay isinakay sa sasakyan habang sila naman ay nagdurusa dahil sa nangyari. Sa sobrang pag-iyak ni Andrea ay halos hindi na rin siya makahinga. Sister-in-law! Sigaw ni Harrison at maging siya ay nawala ng malay dahil sa nangyari. Ako nang magdadala niyan sa kanya, Nanay Maria. Sigurado po ba kayo, Sir Harrison? Sige na, at ako nang bahala. Umalis na ang isang katulong na si Maria at hinayaan na nito si Harrison na mag-asikaso kay Andrea. Sa pagpasok ni Harrison sa sala, laking gulat niyang makitang umiiyak na naman ito, kaya naman dali-dali niyang ibinaba ang hawak na plato. Sister-in-law, tawag ni Harrison at tinapik ito. Nang dahil sa gulat ni Andrea, agad siyang natauhan at pinunasan ng luha na kanina pa tumutulo sa mata niya. Sorry, ano bang kailangan mo? Utal na tanong ni Andrea at malungkot na umupo sa tabi ni Harrison. Okay ka lang ba? Gusto mo bang pauwiin ko na kaagad si Brother Hendrik? Hindi na, Harrison. Okay lang ako. Makalipas ang 5 buwan, na-trauma si Andrea sa nangyari. Minsan ay para siyang lutang at umiiyak na lang bigla, lalo na ngayon at nagdadalang tao pa rin siya. Nakaschedule na siyang manganak ngayong linggo, kaya naman pinaghahandaan na ito ng buong pamilya. Habang si Hendrik naman ay ligtas na naoperahan nang matamaan ito ng bala sa bandang tagiliran. Ipinagluto ka ni Nanay Maria. Sabay pakita ng isang plato ng pagkain. Di ba gusto mo yan? Salamat ha. Pasensya ka na, Harrison. Hanggang ngayon tila binabangungot pa rin ako ng mga nangyari. Ikaw pa ba? Abay baka sister-in-law kita. Malapit na ring lumabas ang baby nyo, kaya excited na akong maging tito. Dahil sa pagpapatawa ni Harrison ay nawala ang problemang iniisip ni Andrea. Nagawa pa nga nitong sumayaw-sayaw sa unahan para lang tuluyan itong makalimutan ng nakaraan. Ano ka ba naman, Harrison? Ano bang ginagawa mo? Natatawang wika ni Andrea at panay naman ang hawak niya sa tiyan niya. Pinapatawa lang kita. Halika, tumayo ka dyan at sumayaw tayo. Magbanding tayo. Tumayo si Andrea at sumayaw-sayaw sa gitna ng kanilang sala, habang ang mga katulong ay tuwang-tuwa naman sa dalawa. Siguradong matutuwa si kuya kapag nakita kanyang masaya. Aray! Sigaw ni Andrea. Nagulat ang lahat nang makita ang sahig na basang-basa. Pumutok na ang panubigan nito at hindi alam ni Harrison ang gagawin dahil hindi pa nga dumarating si Hendrik. Teka, anong gagawin ko? Sandali lang, tatawagan ko si kuya. Magtatangka pa sanang umalis si Harrison nang sumigaw si Andrea. Hoy, saan ka ba pupunta? Dito, tatawag ako ng tulong. Habang sumisilip sa labas. Huwag mo akong iwan dito, manganganak na ako. Tawagan mo na lang ang kuya mo. Dalian mo. Teka lang, sino bang uunahin ko? Ikaw o si kuya? Mamaya mo na ako tanungin. Hay, ano ba yan? Tulong! Tulong, manganganak na si sister-in-law! Sigaw ni Harrison at parang bata itong hindi alam ang gagawin. Saktong-saktong bumukas ang pinto
at bumunga doon si Hendrik kasama ang pamilya niya at ang ina ni Andrea. Andrea, may pasalubong kami sa'yo. Saad ng ina ni Hendrik at Harrison na si Melissa. Kuya, manganganak na siya. Dalian nyo, manganganak na ako. Biglang nagkagulo sa buong bahay nang matauhan sila sa boses ni Andrea. Mabilis na naitakbo ito sa ospital at masiglang naisilang ang isang batang lalaki, ang unang apong magdadala ng apelidong Thompson. Congratulations, Ma'am Andrea and Sir Hendrik. Ano pong ipapangalan niyo sa bata? Tiningnan ni Andrea si Hendrik at saka ngumiti. Bago pa lang niya isilang ito ay may naisip na talaga siyang ipapangalan rito. Andrick Thompson. Welcome to the world, Andrick. Masayang saad ni Hendrik sa anak at masayang-masaya ang lahat na isa-celebrate ang pagsilang rito. Kasabay nun ay ikakasal na rin ng tuluyan si Andrea at Hendrik. Sila ay nagkaroon pa ng mga negosyo na lumago at nakilala ng mga tao. Si Andrea ay naging isang businesswoman katulad ng pamilya ni Hendrik at isa rin siyang ina ng tagapagmana ng Thompson family. Dito na rin natatapos ang pag-iibigan ni Andrea at Hendrik. Tayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.